Handa na ang House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na dyan ang mga mock trial na kanilang isinasagawa. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan. At makakausap natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay. Kanina nagbigay na ng kanyang sagot si Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Ano na ang susunod nyo na hakbang o ano na ang gagawin ng prosecution team sa update na ito? Kanina kasi, di ba, nagkaroon ng press con ang kanyang spokesperson na si Michael Poa. Well, babasahin lang ho namin yung kabuuan po ng kanya pong sagot. Pero as expected, yung pong mga sagot po na atin na pangalawang Pangulo ay wala akong masyadong pinagkaiba doon sa kanya pong naging tugon sa kanya pong answer sa Kamara. No? So, sasagot po kami within the next 5 days. So, hopefully by next week po ay meron na po kami sagot doon po sa answer ng ating pong pangalawang Pangulo. Opo. Kong Terry, nakita nyo naman yung Senate walkout last week at merong nakikita ng marami na may power struggle dyan sa Senado. Meron bang nakikita kang senyales ito na magiging magulo at magiging highly politicized itong impeachment trial, o are you still expecting a fair and evidence-based trial? Well, hindi naman ho. Mataas naman ho ang pagtitiwala natin na pagka ho nag-reconvene na po yung Senate Impeachment Court. Despite yung pong mga usapin po na kinakaharap po ng mga senador mula nung nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ay titingnan pa rin ho nila yung pong kabuuan po ng ebidensya at batay sa ebidensya, dokumento at konsensya po nila. Tatanggapin o bubuksan na po kaya sa Senate ang mga bank at tax records ni VP Sara? At gaano katibay at importante ang mga ito? Well, yung pong BIR records, no, pagpapasyahan namin up until pre-trial kung relevant pa ho ba yan nabuksan sa Senate impeachment trial. Pero yung pong bank accounts ng ating pong pangalawang Pangulo, malamang isa po yan doon sa mga ipapasabpina ng prosecution. Lalo't higit ay ito po yung mag-confirm nung pong galawan po ng pera sa mga AMLC documents po na meron po tayo. At bilang bahagi po ng prosecution, anong tingin nyo na critical na ebidensya na dapat tutukan ng mga senator judges para hindi kayo ma-technical ng defense? Sa iba't ibang grounds naman ho, meron ho talagang mga pinakamahalagang ebidensya dyan. Ano? So halimbawa, doon po sa threats against the President, makikita ho talaga natin na yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo, yung pong pinakamatibay na ebidensya. Sa bahagi naman po ng unexplained wealth, yung pinakamatibay pong ebidensya dyan, yung pong, siyempre, AMLC reports, coupled with yung pong opening of the bank accounts of the Duterte Carpio couple. No? So, yan po yung mga pinahantabayanan po nating mga ebidensya at dokumento pagpasok po ng paglilitis. At ano po ang stand ninyo sa hirit ni Senator Bato na payagan siyang bumoto virtually or online? Sa tingin mo, ito ba ay legal at katanggap-tanggap gayong sa isang historic impeachment trial or impeachment court? O baka maging delikadong president or president? Well, in fairness po kay Senate President Alan Peter Cayetano, nag-clarify po siya na yung usapin po ng virtual proceedings and voting ay hindi daw po nag-apply sa impeachment court proceedings. No? Ang pagbabago lang daw po ito ay doon po sa proceedings outside of the impeachment. So we will take it as his commitment that ito pong virtual voting will not interfere with yung pong normal proceedings po ng Senate impeachment proceedings po natin. Opo, kasi baka ma-delay na naman, o baka sabihin ng iba, delaying tactic na naman ito. At kahit na sinabi na forthwith ay inumpisan, tapos may mga ganitong klase na pagdedebatihan pa, baka tumagal na naman po itong impeachment trial. So hopefully naman naglabas na po yung Senado ng Senate Impeachment Court ng kanila pong trial calendar. So within this month, magkakaroon na po ng after the reply, our reply, yung pong pre-trial submissions at pre-trial conference
At maintain pa rin naman ho yung July 6 na pagsisimula ko mismo ng paglilitis. At ano po ang masasabi ninyo na base dito sa latest Okta survey, 3 sa bawat 4 na Pinoy ang naniniwala na dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment? Pero mahalaga po talaga yun dahil siyempre, pagpapakita po ito na talagang nakataya po yung mga kababayan ho natin dito sa usapin po ng pagpapanagot. No? So, whether or not they support or don't support the Vice President, tingin ko mahalagang proseso para sa mga kababayan po natin. Ito po ang pinagdadaanan po nating impeachment trial. And kanina po nakita nga natin na however way you look it, whether inaresto o sumuko ba si Senator Jinggoy Estrada na nahaharap sa kasong plunder, paano kaya ito makakaapekto sa impeachment trial ni VP Sara? Baka pag siya ay nakadetena or nakadetain, ay humingi rin siya na payagan na bumoto virtually. Well, we will leave it po siyempre to the Senate no, to make that determination. Pero very focused pa rin naman ho kami doon po sa objective of getting at least 16 votes no, to convict the Vice President. Kasi ang totoo naman po, irrespective of the composition and the current status of the members of the Senate, kailangan pa rin po talaga to convict the Vice President would be 16 votes. No? So, we will just let the processes run its course po on matters that are not related to the impeachment. All right, good luck po. Maraming salamat. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Maraming salamat.